mama? Madalagyan na ito. Itong anak mo. Kaya na ibabaw. Hindi ko nga siya translate ng Tagalog. Pero paliwanag ko naman kung ano yung mga yan. So, at nababasa mo siya, Ante? So, good afternoon. I'm Darren Jimenez, your student, your nurse educator for today. I'm from Adventist University of the Philippines. So, today po, we will discuss about the problem that I observe po dito sa household. So, ang problem na na-observe ko po is yung uncovered drainage po, which is yung sa baba, yung sa kanal. And then, so, we will talk about the definition, the disadvantages, advantages, and the problems caused by open drainage system. So, first, we will talk about definition of open drainage system. So, what is open drainage systems? Pakibasa nga ate. Sa ano? Sa first ba? Open drainage. Open drainage system, also called natural drainage system, consists of uncovered channels or ditches that pick up wastewater from within storm water. So, ante. So, next. Mabasa mo ba, ante? Kasama lang eh. Yung next, ate. Open drainage refers to a series of open channels along the basement walls that allow water to collect and drain from the basement. So, basically, ang open drainage system is yung mga nakikita nating kanal dyan sa tabi-tabi kung saan yung mga wastewater ng bawat bahay dito sa community ay doon napupunta. And kapag umuulan doon din napupunta, nag-flow sila sa isang direction lang. So, ano nga ba ang mga disadvantages ng open drainage? So, first we have they have to need regular cleaning of sediment and weeds. Sabihin nito, kailangan na-maintain yung paglilinis ng kailangan siya i-maintain yung paglilinis para hindi siya bumaho, hindi siya pamahayan ng mga lamok. So, kapag hindi naman siya binakuran, syempre magiging dangerous siya para sa atin, sa mga animals, sa mga sakal na dumadaan. Kasi kapag hindi siya binakuran, syempre, halimbawa yung mga sasakyan, pwede silang dumidiretso sa kanal. And then kapag ang mga tao naman, halimbawa pag may lasing, gano'n, syempre pwede silang makakulog sa kanal. Then kapag meron namang bakod sa kanal, syempre may hirapan tayo mag-inis nun, nahirapan tayong i-maintain yun, then magkukos pa siya ng money, kailangan pa ng ganito para matakpan yung drainage. Then, dito ka rin nakakakuha ng mga diseases, syempre nga yung may mga tagsakit. Syempre yung kapag nalanghap mo yung mabahong amoy, sakit yung tiyan ninyo, and then pinamamahayan ng mga lamok, ng mga langaw, and iba pang mga insekto. So, ano ba yung mga advantages ng open drainage system? Syempre, hindi na siya magagamitan ng pera para takpan. And yun, hindi na gagamitan ng pera para takpan or para bumili ng pipe. Then, syempre sa maintenance, mabilis din siyang linisan. Pero pag-uusapan naman ng ating health, kailangan dapat covered yung kanan natin para hindi tayo makakuha ng sakit. So, ano ba yung mga problems na may encounter natin kapag hindi covered yung kanal natin? So, open drainage is a breathing
out of numerous diseases ranging from typhoid to diarrhea, asthma, and other stomach infections due to breathing the contaminated odor. Ang sabihin nito, syempre nga, kapag hindi covered yung kanal, dito tayo makakakuha ng mga sakit, such as diarrhea, asthma, syempre sa mga din, yung stomach natin, magkakaroon siya ng infection dahil sa nalalakap natin amoy. And next, let's talk about the different types of opening drainage. So first, we have open drainage. This can be created at different depths, shallow, medium, and large. Shallow open drainage can be dug or hindi siyang hukayin ng pala. Kapag ang medium naman, between 1 foot to 1 meter ang lalim niya. Then kapag large naman, ito yung malawak tapos na malalim ng ilang metro. Kailangan siyang gamitan ng excavator, and bulldozer, and scraper para makreate itong kanal na ito. Then we have humps and hollows. In this type of open drainage system, parallel humps are shaped to the surface with hollows in them. The humps have to shed excess moisture, which is collected in the hollows that serve as shallow surface drains. So, itong humps and hollows na ito yung kapag sa palayan, di ba ate, sa palayan, sa gitna ng palayan, merong irigasyon. Yung ganyan kagaya sa Santa Fe na, yung pinag-iigiban ni ante, ister ng tubig, sa irigasyon. Yun yung example ng humps and hollows na open drainage. Then, we have levees. Levees are typically formed on land with a gradient or on the banks of a river. Ito naman yung ante, ito naman yung, di ba, sa Karayan, meron pang mga like parang maliliit na daanan ng tubig. Yun yung example ng para sa sapa, pero nag-flow pa rin yung tubig doon. Pero naka-create siya ng para siyang kanal, ng pathway. Yun yung example ng levees. Then we have grass waterways. Grass waterways are often shallow and narrow. They help to regulate the outflows from drains as they go down the slopes, which prevents erosion. Ito naman yung ante, sa palayan din, yung tubig na, dinadaanan ng tubig na para ma-spread yung tubig sa buong palayan. Dali. Yan. Oo, yun. Yun yung ante, example doon. Tapos, para din ma-prevent din yung erosion. And then, ano pa example? Yan yung ganun sa Santa Fe din, yung ginagawa nila kapag papatubig. Gumagawa sila ng kanal para pasukan ng tubig. So, yes. So basically, ang humps and hollows, levees, or grass waterways are example na makikita natin sa palayan. Pero ang typically na nakikita natin dito sa community is yung open drains, which is yung kanal. Yan. And then, so that ends our discussion.
And uwan. Ulit kayo, ante. Hindi dito na Agpayong ka kasi mo ambon.